Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa WOW Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang WOW Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, matagal-tagal din po tayo nagpahinga, no? Dahil sa ubo. No? At medyo naka-recover na tayo. Kaya siguro tuloy-tuloy na naman po tayo sa ating programang WOW Action Balita, no? At mamaya po ay kukomentaryuhan po natin yung sinasabing pagmi-meeting, no? Yung laging idinadaos na pagpupulong ng nasabing 44 SAP, no? Na dinidinig ngayon sa Senado at iba't ibang reaksyon po ng mga nasabing mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa kanilang tinatalakay, no? Pero saludo po tayo doon sa mga bumabatikos dito at doon sa mga kasamahan natin sa media ay talaga naman po tutok na tutok po sila, no? At mamaya rin po ay tatalakayin din po natin yung isang hinuling suspect dito sa may Parañaque nung mga nakaraang araw, no? At idinulog po sa atin at kukomentaryuhan din po lang natin, ano? Bagamat siya ay pinapiyansahan na doon sa kanyang maling pangalan, maling pagpapiyansa, maling hinuli, lahat po ay mali, no? Mamaya rin po yan. At yan po yung ating mga tatalakayin, ano? Bagamat tayo ay ayaw muna natin sanang magalit, pero pagdating po sa mga ganong nagiging sistema ng ating mga barangay tanod, pulis, ay parang ang nangyayari po sa atin ngayon ay hindi maalis-alis po yung nasabing batik ng ating kapulisan, ng ating mga barangay tanod, ng ating mga barangay captain, bakit pinapayagan po nila, no? Na manghuli ng lipas na po ng 24 oras bago po hulihin nila nang wala pong warrant of arrest o yung search warrant, no? Huhulihin mo yung tao pagkatapos wala kang search warrant o kaya warrant res ales, yung warrant ay hindi pwede yun. Nahuhulihin mo yung tao makalipas na po yung nasabing insidente. Kakailanganin nyo na po ng clearance o yung tinatawag na warrant, no? At dito naman po sa ating kapulisan, sinasabi nga po natin na mukhang mali pa rin, no? Mali na po yung humuli, pagkatapos yung pinagdalhan, no, doon sa warrant ay kinonsinti pa rin yung nasabing hinuli ng isang barangay tanod dito sa may Parañaque. Ang nangyayari, mali po yung pangalan, mali rin po yung apelyido, wala pong warrant of arrest. Tapos ang pinapapiyansahan nila yung pangalan at apelyido na hindi naman po yun ang tao. Iba naman po yung pangalan. No? Kaya yan, ay kukuha po tayo ng mga kapulisan natin para malaman natin kung paano po yung procedure. Ha? Baka tayo ay magkamali, pero kahit na po sabihin natin na hindi po ako abogado, hindi po ako pulis, isang civilian po tayo na komentarista, pero mukhang mali. Sa umpisa pa lamang po ay mali na eh. O kaya mali na po lahat yun. Hanggang doon sa pagpapiyansa ng tao. No? 5 araw na po nakadetain yung nasabing pinagahinalaan nilang suspect. Samantalang ang nangyari lamang po pala rito ay isang rambol. No? Tapos kakasuhan mo ng tip. Tip lang ang kaso. Pagkatapos mga ilang araw na po nakalipas ay hinuli pa rin ng nasabing barangay tanod. O, yan po yung aalamin natin.
sa ating mga kaibigan pulis, no? At dakuan natin yung mga ginagawang pagpupulong ngayon ng mga senador at congressman na dinidinig po yung 44 na namatay sa Maguindanao, no? Yung encounter kuno at doon ay misencounter o maling kautusan ng isang mataas at bakit hindi po ipinaalam. Ngayon ay nagkakaroon po ng gap ang military at ang ating kapulisan, ano? Dahil doon po sa kanilang pare-parehas na pagpapahayag na pinasisinungalingan yung lahat po ng mga pangyayari, no? Kaya hindi raw sila makapagpaputok yung mga military dahil tatlo po yung kanilang inaantay ng mga impormasyon. Una, saan sila? No? Kulang po yung impormasyon. Paano sila makakapagpaputok ay hindi nila alam kung nasaan po yung nasabing 44 na South na yan. Paano nga naman sila makakapagpaputok? Pangalawa, ang ating pong komentaryo rito, paano po nangyari na matagal na pong ino-operate ito ay hindi po nalalaman ng nasabing mga kasundaluhan natin o yung mga opisyal. Kung may alaman, bakit nagkaganon? Matagal na pala ito, no? Pagkatapos, ngayon, itinatanggi po ng nasabing dating Chief PNP na ayaw mag-resign sa kanyang tungkulin bilang isang pulis, no? Na-advise lamang daw ang kanya. O samantalang tinukoy ng Malacanang nung mga nakaraan at unang pagpapahayag ng Malacanang na ang nasabing mga nakakaalam nito ay ang presidente. Ang pangalawa si Ochoa. Pangatlo si Chief PNP. O, paano po yan nangyayari? Na nakakapag-utos po ang isang Chief PNP, gayong suspendido po itong tarantadong ito sa kanyang posisyon bilang isang Chief PNP. At bakit po ito sinusunod? Samantalang pag nagpalabas ka ng pulis, ng napakarami, kung ilang batalyon po yan, ay may 300 daw yun o 400. Ang pinalabas na mga SAP. Ibig mo sabihin nakalabas yan dito sa NCR na hindi po nalalaman ng acting Chief PNP? Hindi man lang ipinaalam? Samantalang kapag lumabas ang mga sundalo na ilang truck diyan sa nasabing Port Bonifacio ay nagkakaroon na po ng reaksyon ang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Bakit ngayon napakaraming SAP ang pinakawalan na hindi po nalalaman ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan? Gaya po ng DILG Secretary, kung yan ay dinideny, maging itong nasabing acting Chief PNP na si Espina. Diba? Ang gagaling nila. Nung mga unang kanyang halos mapaiyak siya sa kanyang pagsasalita dahil patay na, binabaril pa. Sabog-sabog ang ulo. Pati muka. Dahil doon sa mga pangyayari na yan. Ngayon, ang tanong po natin, sino-sino po ang dapat managot? Saga ng akin, sa aking opinion lamang, dahil dati po tayo nagmilitary, no? Siyempre naman, kapag ikaw ay inorderan ng mas mataas sa'yo, tama o mali, susundin mo. Hindi po kini-question yan ng mga mabababa ang ranggo. Mali at tama yung iyong desisyon na ipalusob mo yon, mamatay man sila, lulusobin nila yon. Ganun po ang pagkakaalam ko. Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, kanya-kanya pong tanggihan.
kanya-kanya pong paliwanag at kanya-kanya pong iwas sa lahat po ng mga pangyayari. At syempre, diyan po sa pangyayaring yan, ay ang ating pong isinasaalang-alang dito, yung mga namatay at saka yung mga naiwanan. Ang tanong po natin, ano ang naging dahilan, bakit kailangan ipaglihim yung kanilang pag-assault sa nasabing area? Gayong ang ating kapulisan ay dito lamang sila sa Patag o dito sa Metro Manila pwedeng umaksyon. Kapag malakihang operasyon na po at gagamit na ng ilang pulis, aba, lalo kung sa bundok na po yan, mga military na po ang dapat lumusob dyan. Sapagkat sila po ang nakakaalam dyan kung ano po ang kanilang dapat gawin. Kaya nagkukulang po tayo. Marami pong pagkukulang. Kaya marami din pong dapat managot. Unang-una, ang ating presidente dapat din pong managot sa pangyayari po na yan. At saka itong nasabing mga kabinete na nag-utos, pati si PNP Chief Alan Purisima ay dapat pa rin pong managot. Pati itong commander ng nasabing SAP, sina Penes, no? At lahat po sila, dapat po silang managot sa pagkamatay ng 44 na SAP PNP na yan. Walang kalaban-laban. Iisa ang pinasukan, iisa rin ang lalabasan. Saan ka nakakita ng nag-operate na napakalawak at alam nilang magiging madugo ang operasyon, kulang na kulang yung pagpaplano. 'Di ba? O kahit na nga sinong tao maging civilian, alam mong marami ang tao dyan sa lugar na yan. Maraming may armas. Papasukin mo yan. Nang iilan lamang kayo. At napakarami po ninyo. Pero pagdating po doon, ayan sinasabi po natin, bakit po kailangan tumatawag daw si Ernie. Hindi makatawag sa telepono natin. Baka pwede doon sa isa. Oo. At hindi makatawag Oo. At tumatawag siya. Paki-reply mo ng telephone number natin na isa. Ha? At yan po yung ating at siguro ang ating dapat gawin, wala tayong magamit na telepono at pwede ba itong isaksak? Tingnan mo kung pwede. Pwede ba yan? Isaksak dyan? Hindi, ito namang isa, hindi rin pwede. Wala Hindi ko dala At, yan po yung ating problema, no? At may interview yata si Ernie. At, okay, at dito ay pakisagot mo nga at
Cellphone na lang kamo ang tawagan niya. At sabi mo, sira yung telepono natin na dalawa. At yung cellphone na lang ang tawagan, ididikit ko na lang. At para na sa ganon, makapag-interview siya, no? At kung maaari ay yung ating ginagawa ay makita natin, ano, yung lahat po ng nag-order na yan, kung bakit, no, kung bakit pinayagan ang nasabing mga tauhan ng SAP na yan na lusubin po yung area na yan. Ay sa aking opinion, no, saga ng akin lamang po at dito ay maliwanag lamang po na bakit inaapura yung pag-ooperate na yan. Kahit na may mamatay, ay hindi alintana ng mga opisyal na yan. No? Dahil ba ito sa 10 milyon na dolyares na reward? At paano po nangyari na yung daliri na kinuha po nila, na ipinadala po nila sa ibang bansa, ay nauna pa po na ma-check up doon kung positive na si ano nga yung kanilang nakuha na yon. Tapos nung bumalik ay positive na tama yung kinuha nilang sample. Kaya magtataka ka, sa area na yon, bakit may mga Amerikano na nag-rescue? Oh, di ba? Bakit may mga Amerikanong nag-rescue pa doon sa mga SAP member? Samantalang nasa Pilipinas po tayo. Oh, yan ay nagtatanong lamang po tayo. Mukhang napapasukan po tayo etong ating mga kasundaluhan at napapabayaan ang seguridad ng ating bansa pagdating po sa ganitong pag-assault lamang, samantalang panloob na problema, papasukan po ng mga Amerikano. Mukhang hindi tama. No? Saga ng akin. No? Doon po sa mga nakikinig at nanonood sa programang ito, kung may mga reaksyon po kayo, pwede po kayo makisali. No? Pwede po kayo makisali. Ha? Mag-email po kayo o mag-Facebook po kayo sa programang ito para nang sa ganoon ay malaman natin, no? Yung sinasabi natin na napakahirap, diyan mo na lang kaya sa cellphone mo patawagin, no? Oo. At para nang sa ganoon ay malaman po natin kung bakit ang ating mga kasundaluhan ay napapabayaan po yung pagbabantay po nila. At bakit po pinabayaan ang nasabing assault team na yan kung totoo na may koordinasyon. Maging sa acting PNP chief text lamang daw. Nangyari na bago pa nakarating sa kanya ang text. Maging ang Secretary DILG na si Mar Rojas ay nung mga una itinanggi nila na alam nila ang operasyon na yan. Paano po nangyari yan? Samantalang gagalaw lamang ang mga sundalo at kapulisan natin dito na may ilang truck. Kapansin-pansin na po yun. Sisitahin na po ng ating mga matataas na opisyal yan kung bakit. Kung bakit po nagkakaganon ang ating mga kababayan. Mali ang nagiging sistema po natin. Kung bakit ito ay
pinapayagan ng ating mga opisyal, ng ating pamahalaan. Maging ikaw ay acting OIC, hindi ka dapat pumapayag na ang iyong panunungkulan bilang acting OIC ay hindi dapat turuan ng suspendido na PNP chief. Kahit ba siya ang 4-star general, ay may problema siya, ay wag po kayong pumapayag. Hindi po kayo dapat pumayag na siya po ang nagkukuman. Suspendido na nga po siya eh. Kaya dapat po lahat ay kasuhan ang dapat kasuhan pagdating po dito sa mga ito. At yan po yung yan po yung pangyayari na hindi dapat. Dapat lahat po ng magiging kaganapan sa ating bansa, no? Lalo yung mga panloob na problema, hindi po dapat pinakikialaman ng mga tiga-ibang bansa, no? O yung pagtulong na yan, no? Okay yung tumulong. Pero magtataka ka, bakit nauna pong naipadala yung sample ng kanyang katawan o yung kamay o daliri sa ibang bansa, samantalang ino-operate pa lamang po nila at kailan lamang po na balita na nanduro na po at naging positive yung kanilang ipinadalang daliri. Oh, di ba? Sino ngayon ang may mga mali rito? At sino ang dapat managot? Wala pong dapat na sisihin na rito kung hindi yung mga matataas na opisyal ng ating pambansang pulisya at ng mga kasundaluhan natin. Kung sino-sino ang dapat managot, maging ang mga nasabing DILG secretary, ay maging itong mga nagsisinungaling na mga leader ng mga MILF o yung mga representative. Samantalang nagbabakbakan na po, ay alam naman na sa gobyerno po at saan ba nagtatrabaho yung sinasabing mga MILF na yan at saka BIFF. Yan po yung sinasabing hindi na dapat matuloy yung nasabing ceasefire na yan dyan sa Mindanao. Dapat po silang managot. Dapat bigyan ng all-out war ang nasabing mga kasundaluhan at pulis natin. Labanan po yung mga teroristang yan. Hindi na po yan na makagobyerno. Biruin mo tuwing nagkakaroon ng peace talk, bumabanat sila. Bakit pinapayagan ng ating gobyerno? Hindi po makatao yan. Hindi sila sumusunod sa reglamento ng mga kasunduan. Dapat yan pinupulverize na yan. Hindi na po dapat yan bine-baby, no? Sapagkat sila ay pumapatay. Patay na, pinapatay pa at pinupugutan. Pero mo pinagnanakawan pa. Yan ba ay masasabi mo nga katulong ng ating gobyerno? Wala po tayong magagawa dyan. Kung hindi ipulverize na po yung mga
MILF na yan at saka BIFF. No? Hindi na dapat yan pinapoporma ng ating pamahalaan. Maging ang presidente po natin, dapat po sila managot sa lahat po na nangyayari sa ating bansa. Sapagkat sila po ang namumuno, hindi po yan pupunta roon para pasukin ang isang lugar kung walang pinakamataas na opisyal ang may bendisyon niyan. Kaya napakaganda sana kung ang ating mga opisyal o yung mga senador, kaya nga sabi ko nga napakagaling nitong nasabing si Senador Po, no? Sa kanyang pag-iimbestiga. Dapat dito lumabas po yung katotohanan at wala po rito yung takipan, no? Yung pagtatakip ng may mga sala. Ang dapat natin papanagutin, no? Yung kagaya po ng sinasabi ni Senadora Cayetano na bakit napakatagal naman isauli yung baril na kinuha doon sa ating SAP. Dapat bang nakawan nyo yan? Dapat bang pugutan ninyo? Dapat bang barilin pa ninyo yan? Ay patay na po yan. Kung yan ay misencounter, dapat nang malaman po, binitiwan na po at tinulungan na po yung mga taong biktima ng nasabing massacre po na yan. Hindi po yan mali. Hindi po yan misencounter. Kailanman ang naging commander po ng isang platon o isang batalyon na kapulisan ay hindi pwedeng ipalusob mo yan na halos ang lahat ng tauhan mo ay alam mong mamamatay, ay pipilitin mo pa rin. At walang pwedeng pagtaguan samantalang pinagtatawanan lamang po sila ng MILF habang binabaril. Ano ang kanilang kublihan? Maisan? Wala man lang silang pwedeng makublihan para iligtas ang kanilang mga buhay. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Aksyon Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? Ay medyo hirap pa rin tayo at hanggang alas 4 lamang po tayo, no? At baka mabigla, hindi. At parang ayaw lumabas yung boses ko. At talaga namang gusto po natin makapaglingkod sa ating mga kababayan, ay medyo nahihirapan pa rin tayo, no? At naninigas pa rin yung litid natin sa liig, no? At pagka nagsasalita tayo ay papahinga pa rin po tayo. At tuloy-tuloy po tayo sa ating tinatalakay tungkol po dito sa massacre po ng nasabing 44 SAP, PNP. At ako, para sa akin lang po, lahat dapat managot na po rito. Hindi na po dapat na gaya nung sinasabi ni Secretary De Lima, no, na dapat lahat ay managot, no, sa nangyaring massacre dito, no? Lahat ng nag-utos dito, lahat ng lahat na nakalaban nito, dapat bago po matuloy ang pistok, dapat lahat sila ay managot doon sa pagkakamassacre na yan. At imposibleng hindi po alam ng mga commander ng mga MILF at saka ng BIFF kung sino-sino sa kanyang mga tauhan ang kasama doon sa massacre na yan. Dapat po silang managot. Maging ang commander po ng MILF, dapat pong managot yan. Pati ang mga opisyal na yan. At hindi po natin malaman kung bakit, no? Bakit hindi po nila pinatigil. Gayong alam nila na gobyerno po ang kalaban ng kanilang mga tauhan. Hindi dapat mangyari po ito sa mga ganitong nagiging sistema ng ating pamahalaan. Dapat dito, antimano, nung malaman po ng ating pamahalaan, nang malaman po ng ating DILG Secretary, maging ang National Defense, ay agad pina-assault na yan. Agad pong pinalibutan na yan para nang sa ganon, ay lahat na po ng nasabing sangkot sa massacre man yan o hindi, dapat po silang managot. No? Dahil marami pong dapat ikaso sa kanila. Dahil hindi naman po sila, sinasabi nga po natin, lumalabas at sinasabi nga ng mga nag-iimbestigang mga senador. No? Believe din ako kay Senador Bong, kay Ferdinand Bongbong Marcos, na siyang nag-iimbestiga na diretso. Maging si Senador po at saka si Chis Escudero, ang gagaling po ng kanilang mga tanong. No? At dito ay makikita po ninyo na pagka dumating po ang 2016, dito po sa investigasyon na to, na nag-e-epal po yung mga senador at congressman na nagpapakita lamang na ayaw po nila mag-imbestiga, no? Diyan sa nasabing pagkamatay ng 44 ng ating SAP member, hindi po sila dapat na iboto na. Lahat po ng mga tumutuligsa sa nasabing pagdinig na yan, at lahat po ng lumalaban doon sa ginawa ng mga MILF,
ay yun po yung dapat makita na po natin ngayon. Kung sino-sino ang nasabing matatapang at talagang tuwid kung magtanong. Dito po natin ipakita ngayon, ha? Kung sino-sino yung dapat papanagutin. Kung kinakailangan na dapat ay gumawa po kayo ng aksyon sa mga matataas na kabinete na yan. Wala bang may batas po tayo? No? Kung kinakailangan silang kasuhan, ay kasuhan po natin. Gaya ng ginawa po ninyo nung panahon po ng Presidente Erap. O bakit naibaba ninyo at nakasuhan po ninyo? O, naabsuelto nga lang siya dahil mukhang mali ang isinampang plunder sa kanya. Paano magiging plunder yun na hindi naman pera ng kaban ng bayan ang kanyang kinukuha? Nakita nyo? Ang kaso po ng 44 na yan na namatay na SAP ay tinabunan na po ang Napoles case. Hindi po ba nyo napapansin na naman? Natabunan na naman po ng isang malaking kaso. Bakit pagka mayroon pong tuloy-tuloy na investigasyon, bigla pong magkakaroon ng malaking kaso? Parang sabotahe ba ang tawag dyan? O nagkataon ba ang tawag dyan? Yun po yung tinatanong natin. Imposible naman po nagkakataon tuwing magkakaroon po ng malaking kaso ay natatabunan po ng panibagong malaking kaso. Lalo na kung ma-impluwensya ang mga nasasangkot dito. Ewan ko, para matabunan po na naman itong 44 SAP member, no? Baka magkaroon na naman na napakalaking kaso na naman. Ha? Sa ating bansa, sino-sino na naman ang magsasakripisyo rito? Dahil dito sa bangayan ng PNP at saka AFP, no? Senador at Malacanang. Oh, Malacanang at DILG. Oh, paano? Saan po tayo pupunta ngayon? Palala po ba ng palala? O paganda ng paganda ang buhay ng mga Pilipino? Kayo po ang sumagot nito. Para wala po kayong masabi sa aking komentaryo. Sinasabi nga po na tumaas na po ang may mga trabaho sa Pilipinas. Pero doon sa mga survey, mas marami pa rin po ang walang trabaho. Paano nyo ngayong ipagmamalaki? Kaya mabuti pa yung ating Vice President na nagbigay siya ng tulong o financial support doon sa mga naulila. Manggaling po sa kanilang pan, no? Magbibigay ka ng tulong, ha? Ayon doon sa mga nangihingi ko saan-saan. Saan po napunta? Yung 10 milyon. Yung 10 milyon na reward. Para ipamigay nyo doon sa 44 at saka doon sa mga nasugatan na mga miyembro ng SAP. Doon nyo ibigay. Hati-hatiin po ninyo. Sa dami nun. Makakaraos na rin po ang pamilya nun, pati mga anak, makakapag-aral. Kung totoo na sincero ang ating gobyerno
na bigyan ng suporta. Hindi naman po nila makakain yung bigyan nyo ng medalya. Hindi naman po makakasapat yung sasabihin nyo lang mga bayani po sila. Ang dapat dito ay binibigyan po ng Malacanang ng tulong, pinansyal, at pag-aralin ang lahat ng kanyang mga anak sa bawat isang SAP member na nagbuwis ng buhay at nasugatan sa nasabing engkwentro na yan. Kung engkwentro nga. Tayo kasi, ang nangyayari po sa atin, parang nasisilaw po. Malaking nagagawa kasi ng pera sa tao. No? Hindi pwedeng maging palamuti lamang ang pera sa kanila. Doon sa mga opisyal na naghangad ng isang kagitna, mas malaki naman ang nawala. Sabi nga sansalop, marami yung mga no? Na dapat ay pinag-isipang mabuti. Aanhin po natin. Tayo na lamang po na mga miyembro ng SAP na umassault doon. Bayani nga po kayong masasabi dahil sinunod po nyo yung kautusan na kahit mali ay matupad lamang yung kanyang utos, ay inassault po ninyo ang nasabing lugar na yan. Yung Mama Sapano. Mama Sapano ba yun? Maguindanao. Yan po yung hirap po na sinapit ng ating mga kababayan. Ipinakikita po sa Facebook, maging sa YouTube, ang lahat po ng ginawa sa kanila. Tinatawanan lamang po tayo ng mga MILF na yan. Dapat tapusin na po yung pagdinig dyan sa Senado. Wala na rin pong mangyayari dyan. Kasuhan na po yung dapat kasuhan. Disarmahan yung dapat disarmahan. At ipulverize na po yung nasabing mga MILF na yan kapag hindi po nagsalong ng kanilang mga armas. At saka yung BIFF. Para na sa ganon, gaya po ng ginawa ng dating presidente, Marcos, wala yan sila. Panahon lamang ni Presidente Ramos lumabas yung mga yan. At lumakas lamang yan ng lumakas habang sinusuportahan ng mga politiko na marumi ang budhi. May sariling agenda. Kaya yan po yung sinasabi natin, na ingatan po natin na magkakaroon ng gap ang Senado at ang Presidente at yung kanyang mga kabinete. At magkaroon din ng gap ang PNP at ang AFP. Yan po yung ating dapat ingatan. No? Sapagkat February, araw rin ng mga puso, no? Araw din ng kasalan. Araw din po ito ng kodita. Di ba? Anong February 12, yung nasabing revolution. Kaya yun po yung sinasabi natin na dapat lahat po ay managot. Kagaya ng sinasabi nila, lahat po dito, yung mga senador, kumilos po, mga congressman, wag po silang pumayag na ituloy pa
yung pistok na yan. Wala rin po mangyayari, panahon pa po yan ng napakaraming presidente na nagdaan, pero wala po nangyayari. At wala po sincero na gumawa po ng pistok na yan. Dahil gumagawa po sila ng sabotahe. Kapag ginagawa po nila yung kanilang propaganda. So, ilang minuto na lamang po tayo, no? Dahil 1 oras lamang po tayo para hindi po tayo mabigla, no? At siyempre, maraming salamat, doon po sa lahat po na nanonood at nakikinig sa programa natin, ano? At pasensya na po kayo, imbis na 2 oras po tayo ngayon, ay sa susunod na Martes na lang siguro, no? Dahil kahit pilit kong iaano ang boses ko, medyo matigas pa rin yung ating liig, no? Matigas yung litid natin sa liig at hirap na hirap tayong ibuga yung ating boses, no? Siyempre maraming salamat po, no, sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Riza, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, no? Maraming salamat. At siyempre kay hindi na nakatawag, ano, Allen, hindi na nakatawag si Ernie. At yan, ano, at siguro sa susunod na Martes na lang, ano. At doon po naman sa mga nag-iimbestiga, ito po yung iiwanan natin ngayong araw na to, no? Kasuhan ang dapat kasuhan. Wala po rito disarmahan ang dapat dyan sa mga MILF na yan. Kunin lahat ang armas niyan. At kapag pumalag at lumaban, digmain. Walang kailangan na dyan nyo ipakita ang tapang ng ating pamahalaan. Hindi po yung maging matapang lamang kayo doon sa mga sinasabi po natin pagdating po sa pera. No? Sayang po yung 10 milyon dolyaris na yan kung mapupunta lang sa wala. Dapat mapunta naman po doon sa mga may apa na yan, no? Sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, no? Hanggang sa Martes at Merkulis po, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, magkita-kita po tayo, no? Dito lamang po yan. Maraming salamat po. Bye-bye. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa
sa ating kapaligiran. Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tahunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo